during our meeting, he shouted, "Let the bird, kiahaw." Kiahaw na bird, no? Kind of bird. Let the bird sing. And unexpectedly, a bird sang. Yes po, sir. Ito yan, kumanta Opo. yung, paano? May boses po ng ibon Oh. na biglang tumunog. Huh? There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating na kumakanta? Sabi niya, tingog langgam kiahaw. At may tumunog na naman din na ibon. Okay There was a time that it was raining hard and Senor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes po, sir. Huminto talaga ang ulan, magsabi niya. Kay Mr. Galanida or kahit kay Senyor Aguila, sa record po ninyo, sige Mr. Galanida, sa record Yes po po. ninyo, ilan po ang nakalibing sa sementeryo? Kasi po sa totoo lang, marami pong nawawalan ng kamag-anak. Isang dating DepEd teacher na sumali para maging miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated or SBSI, may ibinunyag tungkol kay Jerence Kilario o Senior Aguila. Ayon sa kanya, may kakayahan daw na pigilan ng ulan at magpakanta ng ibon, ang leader ng kanilang kulto na si Senior Aguila. Ito ang naging pahayag ni Regine Guma sa pagdinig ng Senado sa aktibidad ng umano'y kulto. Inalala ni Regine Guma kung paano sumigaw si Senior Aguila at sinabing, "Let the bird sing," at biglang kumantang ibon. Sinabi rin niya na may pagkakataon din umano na malakas ang ulan at isinigaw lamang ni Senior Aguila na, "Let the rain stop," at huminto ang ulan. Maliban dito, kaya ring mag-iba-iba ng boses di umano si Senior Aguila. Ang cousin ko, nagkasakit siya at dinala sa ospital. Biglang dumating din si Jerence Kilario. Pagdating niya sa ospital ay pabago-bago ang boses niya. Pahayag ni Regine Guma. Dagdag pa niya, kaya ring magboses matandang babae at lalaki si Senior Aguila. Dahil sa mga nasaksihang mga kapangyarihan ni Senior Aguila, kaya daw sumapi si Regine Guma sa grupo. Noon yon, noong sobrang diehard ako, kaya nga tumigil po ako sa pagtuturo, sabi niya. Napaniwala din umano siya ng mga pangako ni Senior Aguila. Pinangakuan po kami ng langit. Kapag po kami ay makasunod sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. Ang hindi sumunod sa kapihan ay mapupunta sa impyerno. Ani Regine Guma. Iniimbestigahan ng Senado ang Surigao del Norte Base Organization dahil sa mga reklamong qualified trafficking, kidnapping at serious illegal detention laban kay Senior Aguila at sa 12 pang tauhan nito. Si Jerence Kilario aka Senior Aguila, 22 anyos, ay ang tinuturing na buhay na Diyos ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Matatandaang ipinasight in contempt ng Senado si Jerence Kilario o Senior Aguila at iba pang matataas na miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte na sina Mamerto Galanida, Janeth Ahok at Karen Sanico dahil sa di umano'y panggagahasa, pang-aabuso, pagsisinungaling at patuloy na pagtanggi na may nagaganap na sapilitang pagpapakasal ng mga minor de edad sa grupo. Ating panoorin ang buong video. Nag-take oath po ba kayo kanina, Ma'am Riza? Sige po. So, Mr. Chair, si Ms. Riza po ay dating DepEd teacher na sumali noon sa kapihan. So, Ma'am Riza, nag-aaral ba yung mga bata na nasa kapihan? Yung mic nyo po. Magandang hapon po, Your Honor. Yung mga, alala mo ba ang pangalan ng taong nagpaddle sa iyo? Sinabi niya ang pangalan ninyo. Nakita po namin ang pangalan ninyo sa listahan ng PNP bilang isa sa mga personnel natin sa PNP na nag-awol at kalaunan ay dinismiss. And then, higit sa lahat, naalala kayo ng mata ni Jane bilang yung taong nagpaddle sa kanya. And sa lahat, Mr. Chair, ng mga katotohanang sinabi ng mga bata at mga luha na iniluha nila, ay hindi ko talaga
ma-imagine na gawa-gawa lamang yung kanilang mga sinabi, pati po yung pagkilala, pag-alala sa inyo, Sergeant Cobillan, Mr. Chair. Well, Senator Risa, for me, personally, no, I don't see any ill motive of alias Jane, a minor, to implicate specifically a certain person whom is, as far as her knowledge is concerned, is yung nga lang nagpadol sa kanya. Wala man siyang iba sigurong ibang hidden motive para implicate ang pangalan ni Cobillan. So, Sergeant Cobillan, baka natakot ka lang na ma-implicate dito sa kaso na ito. Anyway, ang amin lang naman dito ay katotohanan para makagawa kami ng report na pawang katotohanan lamang. So I am advising you again. Once again, I am advising you to please tell the truth. Huwag kang matakot magsabi ng totoo. Eh, ano ngayon? Kung nangyari yun, nangyari naman yun. Bakit mo kailangan magsinungaling or hindi ka mag-cooperate sa investigasyon? Lalo ka tuloy mapapasama sa committee na ito kapag you continuously evade the questions of this committee by telling a lie. Yun ang advice ko sa iyo. Please, huwag tayo magsinungaling dito. Lalaki tayo. Lalaki mo ginawa yung pamamadel, lalaki mo rin aminin kung totoo man yun hindi. Mr. Chair, kahit babae po kayang umamin pag gumawa kami ng mali. Just for the record, Mr. Chair. Sorry, hindi tayo naging kuwan dito. Sa amin lang yun, between us, dati kasi kami, pareho kayo dating polis, lalaki sa lalaki na usapan ba? But anyway, Yes, Mr. Chair. yes, quite Senator Tolentino. Just to remind again, the Department of Justice, while you're taking notes, I hope that's not just mentally, but you're jotting down notes, that Republic Act number 11053, hazing, yung pagpapadel, is applicable not just to fraternities and sororities, but to any organization wherein membership would require physical contact, not limited to paddling, whipping, beating, branding, forced calisthenics, etc., etc. Take note of that, DOJ. Yeah, we note that, Mr. Senator. Salamat. Thank you, sir. Thank you, Madam Chair. Yeah, so go ahead, go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Ilang mga tanong po para kay Riza Guma. Nag-take oath po ba kayo kanina, Ma'am Riza? Sige po. So, Mr. Chair, si Miss Riza po ay dating DepEd teacher na sumali noon sa kapihan. So, Ma'am Riza, nag-aaral ba yung mga bata na nasa kapihan? Yung mic niyo po. Magandang hapon po, Your Honor. Yung mga bata po doon ay hindi nakapag-aral. Okay. Mismo po yung anak ko, pagbaba na namin sa patag, doon pa po siya nakapag-aral. I see. And ma'am, bilang dating teacher, ano pong assessment nyo sa mga learning abilities ng mga bata na nandoon pa sa kapihan? Halimbawa, marunong ba silang magbasa? Marunong ba silang magsulat? Kanina, iniyakan ni Elias Renz na at 12, hindi pa siya nagsusulat. Marunong ba sila sa arithmetic? Yung ibang bata po, ma'am, na nakapag-aral sila before pumunta doon sa bukid, marunong silang magsulat at makapagbasa. Pero yung mga bata from age 5, hindi na po sila marunong makapagsulat at magbasa. Okay. At mga ilan kaya yung mga batang sa ganung age range mula 5 pababa? Marami po, ma'am, dahil naka-barak sila yung age 5 up above, nasa 200 plus yata sila doon. Wow. So mga at least 200 ang hindi ngayon nakatatanggap ng pagtuturo tungkol sa 3 Rs. At tama nga kayo, at age 5 or a little above that, talagang nasa barracks na sila. Sinabi po ni Sir Jen kanina na yung pinakamababang antas ng Soldiers of God,
yung fetus ay 6 to 7 years old lamang. Ma'am, sabi po at saka ma'am, dati kayong teacher, paanong napapayag kayo na hindi makapag-aral yung sarili nyong anak? Dahil ipinagbabawal na po ni Senior Aguila, ma'am, yung pag-aaral. Dahil pag nag-aaral daw yung mga kabataan namin, Hindi pinag-aaral yung mga bata para hindi lumabag sa kanyang mga utos. At pag lumabag, pinarurusahan. opo, ma'am. Yes, Mr. Senator Chair. Risa, if I may, short interjection lang. Meron kang affidavit dito. Sinabi mo, he was able, referring to Haring Aguila, Yes po, sir. he was able to change and comfort and contort his voice into different person. Yes po, sir. Anong different person? Yung una po, sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital, at biglang dumating din po si Jeren Skelario. Oh. Pagdating niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that, Jerez? Kaya mong magboses babae, boses katsila, sampol? Ha? Kaya? Sige. Kaya? Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo. Opo. Sige, thank you. Tapos, during our meeting, he shouted, "Let the bird, kiahaw." Kiahaw na bird, no? Kind of bird. Let the bird sing. And unexpectedly, a bird sang. Yes po, sir. Totoo yan. Kumanta Opo. yung, paano? May boses po ng ibon Oh. na biglang tumunog. Huh? There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating na kumakanta. Sabi niya, tingog langgam kiyahaw. At may tumunog na naman din na ibon. Okay There was a time that it was raining hard and Senor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes po, sir. Huminto talaga ang ulan, pagsabi niya. Baka accidentally lang po din po, sir, yung... Bakit ka naging diehard? Noon po yun, sir. Ano yun? Yung sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Senator Risa, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. At ma'am, sabi din po ni Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin nyo doon sa planong yon? Ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school nung pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit ganun yung timing? Sabi nga nung ibang tao na nandun pa sa baba, sa bundok, parang cover up ba? Yung cover up na hindi sila matatawag na kulto doon. So, pati yung pagtatayo ng school na ipinagbabawal naman ang mga bata makapag-aral, ngayon gustong gawin para i-cover up yung Opo. mga akusasyong iniimbestiga. Opo, ma'am. Saka ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod dun sa kapihan, ay pupunta kami sa impyerno. Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. So, bakit po kayo nakumbinse noon na sumama? Dahil po sa mga insidenteng Opo. binasa ni Chair sa affidavit nyo. Opo, ma'am. Salamat po, Ms. Riza. Mr. Chair,
isang follow-up question po kay Mr. Galanida at isa po kay Yes. Ms. Lovely kung maaari. Go ahead, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. Magandang umaga po, Senator Bato, Senator Yes, Riza. right. Yes, I would like to address, because it's the first time po, sir, that I've heard that there's a case filed against me, and I've yet to see the complaint. But for the record po, Your Honor, Mr. Chair, I am surprised because I'm the first person po naglilink between the PNP and the officers po ng SBSI. Police Colonel Audrey Rose Rivero can attest to that, na ako po yung naglilink para po mapanatili po ang katahimikan at order po sa aming lugar. So, I vehemently deny that I prevented po any police officers from entering Kapihan because I know for the fact na kailangan po nilang gawin yung trabaho nila. So, but I will further defend that when I receive the subpoena po, Your Honor. Salamat po. Anyway, you will have your day in court. Yes, Mr. Chair. Thank you. Yes, but Attorney, miyembro po ba kayo ng Socorro Bayanihan Services, Inc.? Yes, Your Honor. I am the granddaughter po of the founder, Rosalina Lasala Taruk and Don Albino Taruk. Kaya rin po maiksi yung buhok nyo dahil yun po yung gupit na mga babaeng miyembro ng bayanihan. This is my the haircut po before, even hindi pa po sa lahat. so Salamat kayo, Mr. Chair. you are you're the daughter of Mayor Dinya Florano po. so there were reports that your mother mysteriously died. What can you say? Yes, I have also, I have actually, dalawa lang, can I please narrate short brief history po, Your Honor? Yes, yes. Ang lolo ko po, the founder, Don Albino Taruk, married to my grandmother, Rosalina Taruk, and they only have one child, my mother po, who was a former mayor for 2 terms, Mayor Denia Taruk Florano. Dalawa lang po kaming anak niya, ako po, Attorney Raldente Florano, at andito po yung kapatid ko, my older brother, Raldin Taruk Florano po. My mother married a priest po, Rostom Serrano Florano. He is a Monsignor of Iglesia Filipina Independiente, and he has served for more than 30 years in our church po. So, basically po, me and my brother grew up in a very religious environment. My grandfather, Don Albino Taruk, even donated the lot where our IFI church is built now in Socorro. And my grandmother is also a very religious woman as well. Na during her time in 2018, she led the renovation of our church through the Bayanihan Spirit. Tulong-tulong po yung mga membro, contributing their labor and money for the renovation of the building. So, it is on personal note, it is very malaking insulto po sa amin na tinatawag po kami na kulto because my grandparents, as what the former chairperson of Socorro Task Force, Kapihan, has described them, virtuous people po, Your Honor. They are very God-fearing. They are well-respected po sa community. So kami po, pinalaki po kami ng tatay namin na may takot po sa Diyos. So I, for myself, could never and ever praise any other person other than our Jesus Christ, our Savior. So, yung sa case po, sa tanong niyo po, regarding po sa death po ng mama ko, it is not it is a public knowledge po that my parents both has heart ailments po, Your Honor. Nung yung lola ko po, meron siyang enlargement of the heart as well as my mother. Nasa genetics po namin iyon. That's why we have conducted mostly mga 3 times a year po kami nagpapa-check up sa cardiologist. So before po, nung namatay sila, yung lola ko, meron po siyang problema. It's a personal family matter and I don't want to expose po kasi may mga madadamay. But personally, we believe, me and my brother, that it was based on the death is basically because of the heart
ailment of my parent and my grandparent. Before, they want to insist that it is because of COVID to suit their narrative. But now, because of this issue, iniba na naman nila yung reason. I think just to suit their narrative again. So, for the record, as far as you are concerned and your brother is concerned, there is no mystery as to the death of your mother. Yes, Your Honor. Yung brother mo sa likod, i-recognize natin. Okay, walang mystery. Can you let him speak, Your Honor, if Yes, you may? yes. Right. Mr. Chair, pagbalik po ni attorney, I'd also like to ask you a question. Salamat kayo, Mr. Chair. Yes. Sir, pwede na. Yes, go ahead. Magpisaya lang ko, sir, para klaro ba. Iba yung Tagalog sa Kabisaya, sir, eh. Baka magkamali ako, sir. Ay, ako pala- para ma-record natin, magaling mo mag-Tagalog si attorney. Ipa-translate mo sa Tagalog kay attorney, ha, please. Oo. Please, continue. Ako pala si Geraldine Tarok Florano, ang nagkaisa nga po na lalaki ni Rosalina Tarok. So, regarding the mysterious death of my grandmother and my mother, wala po yung katotohanan, sir. Kasi kahit... Of course, kasi the first person to complain ay kayo dapat dahil kayo ang Kami dapat. kamo hintong Kasi kami yung right person. kayo. Yeah. But so, ganito na lang. Where are you living right now? Sa kapihan, sir. Sa Sa kapihan. loob talaga ng kapihan. O sa kapihan. May bahay kayo doon. May bahay kami. Pati ikaw, attorney. May pamilya ka rin doon, attorney. Ikaw rin. O, andito yung asawa at saka husband. Yung papa nga namin, sir, nandun ngayon sa Butuan. Okay. Sa kapihan din nakatira, sir. Okay. Thank you. Salamat, ha. Dalawang follow-up questions kay attorney, Attorney De La Peña. Attorney. Una sa inyo po, kanina kasi, tinanong ko kung kaya maiksi ang buhok nyo dahil miyembro kayo ng bayanihan, pero sabi nyo, dati nyo ng hairstyle yon. But I was able to research a photo of you with very long hair. So, this was before you became a member of bayanihan? Yes, can I answer now, Your Honor? Before po, Your Honor, kung season po is if i-check niyo po yung lola ko at yung mama ko, we vary po. Depende po sa season, may mamhaba, may mataas. Tapos, kung mainit yung panahon, so we cut our hair short. So basically po, before po everyone did the short hair of the hair, meron na po akong pictures before na maiksi, meron din pong mahaba. So it's not basically because of an insinuation or a direction from anybody po. On my part, that's for me only, Your Honor. Okay po, attorney. Pero mahaba rin kasi buhok ko eh. So alam ko na pag nagpapahaba tayo ng buhok, matagal po yun. Hindi yan sa loob ng 1 taon lang. At pag nagpapagupit tayo, kasi dati maiksing-maiksi din buhok ko, mabilis magpagupit pero matagal magpahaba ng buhok. So around, I'm just curious kasi we had a photo earlier na yung mga babae sa kapihan na miyembro ng bayanihan ay pawang maiiksi ang buhok. So this really looks to me like a photo before you became a member of bayanihan or before you resided in kapihan. Yes, Your Honor. Mga 2015 or 2016 po yan, Your Honor. Okay, salamat ka, Mr. Chair. And then my second follow-up question po. Senator Risa, Yes, Mr. Chair. About the hair, ha? Let this be clear to everyone that wala kami pakialam kung anong buhok gagawin mo. Kahit magpakalbo ka, wala kami pakialam, magpasuklayin mo yan, o hindi, wala kami pakialam, because that's your constitutional right. Kung anong gusto mong buhok. Sa amin lang dito, sinasayat lang yan ni Senator Risa, dahil nga, ayaw natin na yung sabihin ninyo na you're offended by this committee's terming your group as a cult. Diba? Kami rin ayaw namin makakasama ng loob sa tao. Pero by the way as it is right now, by definition ng kulto, ay talagang ako,
forgive me if I offend you. Pero pasok talaga sa definition kung sabi mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence, yung lahat-lahat ng definition nandoon sa kulto. Pasensya ka na, you're a lawyer. Huwag na nating i-consider ito pagka-lawyer mo o pagka-chairman ko. Inato lang. Ako, binabasa ko lang, nakikita ko talaga, pasok sa definition ng kulto. Pero, gano'n pa man, regardless, huwag na isipin, ang atin lang talaga, ang amin dito siguruhin na walang na-violate na constitutional right, lalong-lalo na yung mga bata. Yan ang habol namin dito. Forgive us if we offended you, yung pagsabi namin kulto. Pero, base sa aming pananaw, siguro, respetuhin mo rin siguro yung aming pananaw na nakita namin sa, by definition, na talagang we can say na kulto yung grupo. Pasensya na, forgive us. Go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, attorney, yung pangalawang follow-up question ko, actually may kinalaman dun sa yung kalikasan or nature ng bayanihan. Kasi actually, surprise nga ako nung sinabi nyo, the organization started bandang 1980 because yung prior research namin showed na ang bayanihan, ang Socorro Bayanihan Services started as a genuine people's organization. Akala po namin even way back in the 1940s at noon ay nagsusulong ng totoong bayanihan. Pero nung pumasok sa eksena bandang 2017 ang persona ni J. Renz, si Senyor Aguila, ay doon nagsimula. Ayon sa research namin, doon nagsimula yung pagbabago ng nature ng organisasyon. Dahil hindi na siya naging pangbayanihan talaga, tulad ng itinatag ng lola ninyo, pero nakasentro na sa persona niya. Kaya't nagkaroon ng mga katangian ng kulto. At lalo na, pagkatapos ng lindol ng 2019, lalo na nung pumasok yung pandemya hanggang ngayon, kaya pumasok itong mga pang-aabuso na natago ng ilang mga taon, pang-aabuso sa mga bata. So, iyon yung aming nasaliksik, no? At yun yung aming initial conclusion na nagbago talaga yung nature ng organization nung pumasok yung persona ni Mr. Kilario at pati ni Mr. Galanida. Ano pong thoughts nyo doon? Can I speak and then can my brother also speak, Your Honor? Thank you po. Please proceed. Your Honor, balik po tayo sana sa timeline. You mentioned that it's 2017. But Your Honor, during that time, it was my grandmother, Rosalina Lasala Tarok, who was still the president po, Your Honor. So, like what Mr. Edelito Sangco described her, she's a virtuous woman po, Your Honor. She was the president 2017, 2018, 2019 until she died on June 27, 2021. Senior Aguila was not in the picture. He is a mayor, youth president po, Your Honor. So wala po siyang power during that time. Naupo po siya bilang presidente only on 2021. So, Your Honor, mahirap po sa amin na yung lola ko po, she is very selfless. She even, tawag dito, ibibigay niya lahat, kahit yung personal namin na mga resources for helping the people. Yun po yung totoo. Alam po yan ng mga dating nakaptira sa kapihan. Attorney, if I may, actually, wala naman sa hot seat yung lola nyo eh. Yung ibang mga tao nga concerned tungkol sa lola nyo, concerned pa tungkol sa nanay ninyo. Pero can you shed light on, ito yung sinabi, yung kwento nyo, ito yung inyong perspective tungkol sa 2017. What about po nung 2019, nung naglindol sa Socorro na umakyat ang higit 3,000 tao, kabilang ang higit 1,000 mga bata. Sa pananaw nyo, ano yung nangyari nung taong yun na 2019? Mr. Chair, yung kuya ko po talaga yung right person to answer that question. Okay. Can he speak, please? Yeah, you have the floor. Thank you. Mr. First name? Raldin Tarok Florano. Raldin Tarok Florano. Go ahead. Sir, before ako sasagot, sir,
Kasi yung Senate hearing, di ba, ang katotohanan ang dapat mano natin. So itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit kuya mo ko yung tudlo, kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test, payag ako. Baka sabihin nyo, naabay nagkuhan na, nagawag na ako pa. Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Reza, na 2017, kalukuhan yun. Kasi bakit? Noong 2017 na sa 2019 until 2021, buhay pa yung aking lola. Mr. Chair, bago lang po magpatuloy, sir, huwag po natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi kami po na nagpa-file ng mga resolusyon, nagkukonduct Sorry, ma'am. Wala pong kalokohan kaming, hanggat kaya namin, pinalalampas. Okay. So, ito po ay mga itinatanong namin sa inyo na sa pagkaalam namin ay facts, at kapag magbibigay kayo ng ibang facts, makikinig po kami at titimbangin Okay. namin. So, yung salitang Sorry po, kalokohan po hindi po nagbebelong sa ganitong pagdinig, I believe, Mr. Chair. Salamat So, kayo. strike out from the records yung sinabing kalukuhan. Sorry po. You just present the facts. Okay. If you know that mali yung facts namin, you correct us. Ganun lang kasimple. Sabihin mo lang, sir, ganito, itong totoo. Ito yung totoo, sir. Sige, sige. Go ahead. 2017, dito kami nagpuyo sa lungsod. So, wala kami sa bukid, sir. So, doon pa kami sa Municipality of Socorro, not in the barangay Siring. Ngayon, noong Lumindol, ganito yun nangyari. 2019, February 8, 2019 yung Lindol. So, noong time na yun, sa panahapon dinner, yung nag-dinner kami ng family ko, isa-isa kami pinatawag ng aking lola. So, sabi ng aking lola, naman tayo juta sa Sungkoy, basin daw mag-tsunami. So, isipti namin yung sa mga sarili namin, lalo na yung mga anak namin. So, sabi ko sa aking lola, kung muldagan ta sa barangay Sungkoy diha sa gitawag na mo kanang guest house sa Sungkoy, Itagalog mo para... kung kayo ay pupunta ng barangay Sungkoy, may yung kasi ng junction, sir, sa river at saka yung dagat. So, kung posibleng may mag-tsunami, sigurado walang mabubuhay sa amin kahit isa. Kasi pag high tide nga, sir, yung tulay nga, sir, nandito na yung level ng dagat eh. So, ito yung nangyari. So, sabi ko sa kanila, tinanong kami ng isa't isa ng lola, gusto ko doon tayo sa kapihan. On record yan, sir, ha? On record, sir. Pero hindi yan napalabas, sir, sa media. Alam niyo ba kung bakit? Si Mon Gualvez, I don't know if TV5 ba siya lang yung mismo yung nag-interview sa akin. During the CHR, yung human rights, nung pumunta doon sa kapihan, 3 yung nilapitan ko pero hindi ako in-interview. Sila Nico Bawa, hindi nila ako in-interview. Sila Chino Gaston, hindi nila ako in-interview. Para naman, malaman na yung katotohanan. Kasi yung sabi daw ni Senator Reza, based on the facts, 2017, walang nangyari ganoon, ma'am. Actually, yung 2019, yung pagtakbo namin sa bukid, ma'am, ako yung nag-suggest. Now, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, kasi nababanggit madalas ni Sir at ni Attorney Den yung kanilang lola. So pagkatapos po ni Sir, gusto ko rin po sanang maitanong si Jeng Plaza na kusinero ni Senyor Aguila dahil napaka-importante po talaga yung persona ng lola nila at wala pong nag-aakusa sa kanila ng kahit ano. Si Jeng Plaza ay pwede po, Mr. Chair, mag-testify na na-overhear niya si J. Renz Kilario at si Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am Rosalinda. Kasi napag-uusapan at napagtatalunan yung timeline, sino ang presidente noon, and in effect, sino ang may control sa organisasyon at sa nature ng organization. So, importante po itong maitatanong po natin, Mr. Chair, kay Jeng Plaza. Salamat kayo. Sir, pwede patapusin. Dito po andito na po si Jeng Umupo ka Plaza, dyan. Mr. Chair. Sir, pwede. Umupo ka. Please continue. Oh. Yeah, continue.
Ngayon, yung 2019 December, Christmas party yata namin yon. Kasi nung time na yun, 2019, nung doon na kami sa bukid, itong si Jerens Hilario, actually, itong si Jerens Hilario, sir, estudyante ko no, sa high school. So, hindi ako... Teacher ka? Teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School. O, teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerens. O, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung Mesiya. Hindi ako maniniwala sa gano'n, sir. Paano Kasi ikaw hindi naniniwala, pero yung mga followers niya naniniwala? Bakit ako maniniwala? Alam naman kung na isa lang yung Diyos. Pero, maniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa kapihan naniniwala na siya ang Haring Aguila, siya ang reincarnation ng ni Santo Niño. Ako, sir, di ko motuo og Diyos kay ngano usaray akong Diyos si Jesucristo. Answer, just answer my question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño? Kinukuha ko lang yung opinion mo. Naniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerens? Dili, sir. Dili yun. O di ko to nga because kasi si Mesiya dili. Sir, pili mo man ko sir sa akong istorya. Good. Kay 2019 mo ko sir na tabo pagka December sir. Before December sir. Tagalog. Before December, parang minimintor na aking lola si Jerens Hilario kung paano dalangin yung tao, paano makisama ng tao, yung mga plano mismo. Pero plano sa kayuhan. So, ano kayo ni? Sa kabutihan na, sir. Ito yung nangyari. Noong 2019, sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo, kasi umuwi kami ng aking ama doon sa bahay namin, sir. So, sinabi ng aking lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerens Hilario. Mr. Chair, sir, if I may, sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi ni Sinabi Lola kasi ninyo? sa akin aking lola. Actually, sir, di pa ako tapos magtanong. Hintay mo lang. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni Lola ninyo? Dineclare yan ni Lola, sir, doon sa namin, sa Christmas party. Tapos sinabi rin Pero, sa akin sir, personally sa bahay pag-uwi. So pagkatapos po nung una sinabi ni Lola nyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally? Okay, Sinabi yun sa tinatanong akin. ko kung paano nyo Oo, sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, wala daw yata General Bato, Senator Bato, ni Jerens Hilario. Hindi agad niya tinanggap yung hamon na siya yung papalit na presidente kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao. Ngayon, anong nangyari? Sir, Mr. Chair, so sir, taong 2019. 2019 pa ngayon. Take note, Mr. Chair, nung 2019, 19 years old lang si Senyor Aguila. Kaya nga, kasi bata pa siya. Tapos mahirap magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Noong 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senyor Aguila. Ngayon, Senyor Jerens. Mr. Chair, sir, so tawag niyo rin kay Jerens Hilario ay Senyor Aguila. Jerens yung sa akin, sir. Hindi, sir, kanina kinikwento niyo, Senyor Aguila ang tawag niyo sa kanya. Tinawag ko siya ng senior kasi yun yung skill niya ngayon. Pero ang tinatawag ko yan sa akin, Ma'am Jerens. Well, sir, Mr. Chair, let the record show, ang tawag po ni Mr. Florano kay Jerens Aguila ay Senyor Aguila. Na yun yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan. Yun yung pagkakilala nila, ma'am. Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi nga ako Mr. Chair. Hindi ako maniwala, ma'am, na sa yung reincarnation, ma'am. Okay, sige, Tinawag ko siya, ma'am, na Senyor Aguila kasi iyan yung alam niyo, pero yung sa akin, Jerens lang. Sa akin, Jerens lang. Kung halimbawa sila tatawag si Aguila, nasa sa kanila yan. Walang ilabot na, sir. Sige, padayon ko, sir. Padayon ko. Tagalog. Oh. Ngayon, sabi ko kay Jerens, namatay na aking lola. Di ba ikaw yung gusto na papalit sa pwesto niya as president? Mahirap din ko ako kasi wala namang authority nga galing sa aking lola. So, during the time, may election kasi sir, natalo yung ina ko, sir.
sa 2019 election. 2019 ba yun eh? Oo, ngayon. Nung nangyari na yun, sir, namatay na aking lola, sir, sabi ko sa kanya, kung saan naman eh, kung sa Bisaya pa, kung saan naman eh, awa na may presidente, kung ikaw man ang choice sa akong lola. So, imo nang barugan. Imo nang barugan. So, pinatay na yun, sir, dito sa Himbarog, sir, sa pagkamatay after pagkamatay ng aking lola. O, nagkaroon, si Mamerto Galanida, sir, before si Mamerto naging Vice President, yung gusto na aking lola, sir, na yung papalian ng Vice President ay yung aking ina, yung si Mayor Denia Florano. Pero pag sinabi ni lola na siya daw yung papalit ng, siya yung magiging Vice President, sabi na aking nanay, ma, gusto na ako mag-Vice President, ma, si Mamerto Galanida. Kaya yung sinabi, sir, na mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroong daw lason, para mapunta daw yung ni Mamerto at saka yung si Jerens, yung presidency at saka Vice President, hindi yan totoo, sir. In my personal views. Mr. Chair, in-note lang natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yun yung sabi ng sa kabila, sir. Yun yung sabi. Sabi ng mga affidavit. Kasi nilason daw namin. May affidavit ba na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir, meron. Narinig mo? Narinig ko, sir. Okay. Sige. Kaya nga, mahirap sa amin na aking kapatid, makaya namin patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin. Sino namang hipokritong tao na mga kagawa yun? Kayo ang inakusahan yan? Kami. Para daw, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa. Yun. Dali lang. Mr. Chair, siguro mas lilinaw pa pag mamaya't natanong natin si Jen Plaza. Stop ka muna. Go ahead, Sir Teresa. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Kay Mr. Galanida or kahit kay Senyor Aguila, sa record po ninyo, sige, Mr. Galanida, sa record po ninyo, ilan po ang nakalibing sa sementeryo? Kasi po sa totoo lang, marami pong nawawalan ng kamag-anak. Hindi ko po alam. Hindi nyo alam po ilan ang nakalibing sa sementeryo? Hindi ko kung ilan sila. Kayo naman Kasi po... bago lang yun po ang nung una starting until I think only 2023, pero before that pupunta naman doon naman ilibing sa Barangay Siring na sementeryo. Kung hindi nyo po alam, Mr. Galanida, kayo po, Senyor Aguila, ilan po ang nakalibing sa sementeryo ayon sa record nyo? Hindi ko po alam. Sir, sinasabi nyo kayo ang Diyos, dapat alam nyo. Ilan po nakalibing Hindi po, sa sementeryo? Pwede mo Bisaya. Pwede. Kung tinuod pa nga, ngingon ko nga ako, Diyos, dili na ako maabot sa punto nga ni ma'am. 23 years old pa man ko. Dili. 23? 22 mo, 23 pa karoon ko 22 ka? Opo. Oh, Sorry po. okay. Pakiulit nga yung sinabi mo, kaya translate ko na Tagalog para maintindihan ng lahat. Sige. Kung tinuod pa nga nag-ingon ko nga ako'y Diyos, dito na ako maabot sa punto nga may ani ko. Na 23 years old pa man ko. Kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging na 23 years old ka pa. Hindi, sir. At Hindi- Mr. hindi Chair, ako. umabot si Yesu Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Anyway, Mr. Chair, Yes. kung maaari, Senyor Aguila, magdala po kayo ng impormasyon bukas or kung kailan ischedule ng chair ang hearing ulit tungkol sa registered deaths. Ma'am, pwede po tanungin natin yung mga bata dito sa sa likuran. Sino po yung nasa likuran na tinutukoy nyo? Hindi ko alam kung anong pangalan. May dalawang bata dito, parang gustong Bata yan na Oo. taga-kapihan. Dala ninyo yan? Dala ninyo? Isa po silang mga witnesses kasi yung isa na-release dati po sa
hinihingi namin na habeas corpus at isa din lumayas sa sabi ko po nandoon sa kamay ng LGU at saka DSWD. Mr. Chair, sa pagkaalam ko po, yung original na 8 tumakas, pinakasuhan ng Socorro Bayanihan Services ng kanilang mga magulang na nasa kanila pa sa kapihan para mabawi yung mga bata. At yung isa nga po ay naibalik sa kanilang magulang at yung 7 natira ay talagang humiling ng saklolo na manatiling malaya at nananawagan sa kanilang mga kababata na nasa kapihan pa na tumakas din dahil wala daw silang kinabukasan doon. Kung bibigyang daan ng chair yung pagsasalita ng 2 pang bata, nagtitiwala naman ako na itatayo pa rin sa prinsipyo ng best interest of the child at idadaan sa tamang proseso sa kamay ng DSWD na hindi lang ihaharap ng ganyan-ganyan lang ni na Senyor Aguila sila sa komite. Mr. Chair, I think Mr. Chair, Go ahead, Senator Tolentino. we agree with Senator Ontiveros that there should be a process concerning this. Kababasa ko lang itong letter coming from the Office of the Secretary ng DSWD. So there should be a process that it should likewise involve the Secretary of this committee to really ferret the credibility and the veracity of the statements to be given by the children coming from the anong pangalan? Bayanihan. So there has got to be a process for this, Mr. Chairman. Well, in the interest of fairness, no, as the chair, ako gusto ko talaga lahat magbigyan dito. Kung po pwede lang, pero yun nga, we are napipigilan tayo dahil may batas na nagsasabi na kailangan ipaprocess. Meron pag DSWD dito? Ano, kaya nyo i-process ng mabilisan bago natin i-present kung gusto talaga nang i-present? Mr. Chair, if I may, Mr. Chair. Yes, yung isang bata ay na-release po due to isang prosesyo ng batas through habeas corpus. Yes, iba yung sinasabi mo na process yun ng korte. Ito, process ito ng DSWD according to law na kailangan sundin para maprotektahan yung kanilang rights. So, yung sabi mo na legal process, wala problema yun. Decided yun ng korte. Hindi namin kayo hinahabol na ibalik ninyo yung mga bata doon sa kuwan dahil may desisyon ng korte na ibalik sa mga parents. So, wala kami problema doon. Ang amin lang, kung gusto niyo i-present yan, ako as a chairman, gusto kong pagbigyan rin kayo dahil baka sabihin niyo, bias ako dito sa mga nag-akusar, kayo nagdidipin sa sarili niyo, hindi ko kayo pagbigyan. Gusto ko sana i-process. Kaya nga tinatanong ko yung DSWD kung... Asek-dumlaw. Kaya niyo ba? Kaya? Dalawa yan, dalawa. 30 minutes. Dalawa po sila. Dalawa. Procedure po dyan kasi parang inisip namin parang yung lang paratang sa amin yun ang palagi nagsasalita. We understand that. Well, naintindihan namin yan. Huwag ka mag-alala, naintindihan namin yan. Tinatanong lang namin itong DSWD, kaya? Magandang hapon po, Mr. Yes. Chair. Tama po yung nabanggit ni Senator Tolentino na nakasaad sa aming position paper with respect to the attendance of children in committee hearings. Napakahalaga po na magkaroon muna ng social preparation sa preparation bago po dumalo o ma-involve ang isang bata. How long will you do that for the Para po sa social preparation, depende po iyan. Dahil kinakailangan na i-establish muna yung rapport between the social worker and the child. Hindi po madali dahil kinakailangan ding mag-usap at magkapalagayan yung pong social worker at yung bata. You're trying to prevent trauma, di ba? Tama po, Mr. Chair. So how fast can Isa you do po yan that? sa mga So you're looking tinitingnan at ng emotional DSWD. security, developmental needs, etc., etc. Yung dalawa dito, kaya niyong gawin ngayon o it will take time? Mr. Chair, kinakailangan po ng oras para po sa pagsasagawa ng social preparation. Oh, okay, we are not forcing you to do that. We just would like to, this committee would like to get your recommendation for the record.
What do you recommend? You process that, or it's impossible for you to process right away because as you said, you need time to establish rapport between the social worker and the minor. So anong recommendation mo so that this the chair can roll that manifestation coming from the side of the kapihan? Ano recommendation mo? We will take your recommendation. Mr. Chair, pwede naman po nating kunin yung bata, kausapin po ng ating social worker sa separate room, and then after that, doon po sa gagawin nating social preparation kasi kinakailangan i-explain doon sa bata anong importance ng kanyang pag-testify o pagbigay ng impormasyon dito, yung kahalagahan ng pagsasabi ng totoo. Okay, ganito na lang. Magbigay ka ng social worker mo doon, kumsek, bigyan mo ng kwarto, mag-usap sila doon, then afterwards, you give me your recommendation, ha? Kung pwede bang iharap sa committee yung bata. Kung mag-recommend ka na, hindi po pwede, Mr. Chairman, we will follow your recommendation. Pag sabi mo pwede, it's up to your determination, okay? So, kung interest ko lang dito, is fair ako, ha? Fair ako, wala tayong pinapaboran. Mr. Chair, siguro dapat kasama si ASEC Dumlao, plus no representatives coming from kapihan or bayanihan. So wala. WD at yung mga bata lang. Yung bata lang at SWD, pag-usap sila. Yes, you want to say For something? the record, Mr. Chair, the parents are here. They can assist their children. They are here. Sa batas with po, us. DSWD ang nagpo-process nito, yung psychological evaluation, trauma prevention, etc. etc. So, yun po yung pinag-uusapan ngayon. So sila, Mr. Chair. walang problema, magtiwala tayo. Yan ang mandato ng DSWD, pangalagaan yung kapakanan ng mga bata. So, tiwala tayo sa kanila. Yusek, Asik, you can proceed now. You want to say something ba? Mr. Chair, maraming salamat po. Kasama po ng DSWD ang Council for the Welfare of Children. Very good. Titingnan po natin at siguraduhin nga po that the best interest of the children will be upheld and promoted and protected. In the person of Yusek Tapales po, CWC. Tapales. How much time do you CWC need? is the attached agency of How much time will DSWD. you need? 2 hours? 3 hours? Basta you just report back to the committee kung anong recommendation nyo. Hintayin namin kayo. You have your time. Ganun na lang. Yes, Mr. Chair. Sige, thank you. You're no excuse. Samahan na nyo kumsik yung dalawang bata. Ako sa... Babaeng o saan? Parang... If I may, Mr. Chair, Yes. we request that the SWD from Socorro should not be included in the interview of the children kasi she is one of the complainant in the criminal case Wala problema. against us. Huwag nyo isama yung taga-Socorro na DSWD, yung taga-national office yan. Central office po ito. Central office yan, taga dito yan. Secretary. Huwag na yan yung pasamahin, ha? Yung local Socorro. CWC. Yes, go ahead, ma'am. Para mag-start na kayo. Your excuse. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.